Ayan o, magandang hapon mga ka-DIY. So bago natin to ipadala, dalhin sa LBC So malapit lang naman kasi ako dito sa location ng LBC. Kaya lang maulan at syempre madulas ang kalsada. Kaya patilain ko lang. O kaya makulimlim pala. Ayan, naulan siya pero hindi ganun kalakas. Ngayon yung request ng ating ka-DIY kung pwede ba sir bago mo ipadala sa akin yung unit, naka-set up na or nakatamang setting na yung LBD at saka yun sa PCM15. Kagaya nito mga ka-DIY, 11.1 na lang siya pero fully bar pa rin. Yan yung ituturo ko sa inyo mga ka-DIY. Gusto ko kayong bahagian ng aking nalalaman dito sa PCM15 at syempre sa LBD ganun din naman. So ayan, tuloy natin mga ka-DIY. Meron kasi tayong kinausap, meron sa atin nag-i-inquire. So tuloy natin, bali dito i-share ko sa inyo mga ka-DIY yung setting ng kung paano ko siya isi-set sa PCM15 at dito sa LBD. Humingi na ako ng pasensya kung malayo yung naging karugtong nitong sinasabi ko dahil nablangko ko doon. May tumawag po kasi sa akin sa Messenger. Ayan, so tuloy natin. Unahin na natin dito sa PCM15. Ayan. So kung hindi ka pa kabisado o hindi mo pa kabisado si PCM15 na 50 amps, ay isi-share ko sa inyo ito mga ka-DIY para naman meron po kayo sa aking makuhang idea kahit papaano. Ayan. So sa ganito, dahil naka LD Green batteries tayo, LiPo4, iset natin ito. Ang uunahin natin dito yung setting o yung pag-set natin siya para sa full bar ng battery. Diyan makikita natin kung accurate yung ating pagka full bar ng battery. Ayan. So kagaya nito mga ka-DIY, nasa 11.1 pero ang battery natin is puno pa. Sige, umpisa natin. Long press. Pag long press natin makikita nyo yan. At i-long press mo ulit yan. Ayan, so pag long press niyan mga ka-DIY, nakaset tayo sa 3.7, pindutin natin ito ng 1 hanggang 1. Taas muna natin, bilang tayo ng 13 ayan, number 3, tapos yung first digit gawin nating 1. At syempre, balikan natin yung 7. Antayin lang natin ayan, lagay natin siya sa number 6. So, bibilang ulit tayo ng 1 to 6. Pagka okay na ito mga ka-DIY, example, naka 13.6 na tayo, i-long press mo yan. Pag long press mo, pupunta naman yan sa may lower bar ng battery. So, ilagay natin dito 12. Ayan, so 1, 2. Ayan, so kung nilalagay ko mga ka-DIY is 12. So, yun yung basihan ko para lobat ng isang battery. Pero kayo naman yung makakapag-decide kung gusto nyong gamitin nga 12.8. Pero ako gagawin ko lang siyang 12. Ayan, lumagpas tayo mga ka-DIY. Ayan, so dito, ito lang naman ang pinipindot dyan mga ka-DIY. Ayan, so 12 volts. Ayan, yung basihan natin para maging 0 bar na yung ating battery. Kapag okay na siya mga ka-DIY, i-long press lang natin yan. Babalik na yan dun sa normal display niya. Ayan, so dahil naka 11.1 volts na lang yan, wala na yan makikitang bar na puno. Pero pagka yan na may fully charged naman, nakikita mo naman na aangat yung battery dyan. So okay na tayo dun sa posisyon ng basihan o tinginan ng ating battery. Tingnan naman natin dito sa current. Ayan, nakalong press tayo, pindot ng isa. Dahil 50 amps yung ating shunt, ilalagay natin yan sa 50 amps na shunt. 100, 50 amps, 200 amps, 300, 100, 50. So naka 50 lang naman tayo, so ilagay natin yan sa 50. Long press. So okay na po tayo dyan, nagbalik na. Ngayon dito naman sa watt hour, long press ulit. Dahil hindi naman natin ginagamit pa, pwede nating i-reset yan dito. Example, ayan, nakatapat dyan, i-long press mo ulit. Pag long press, video naputol, lobat pala yung battery na cellphone ko. Ayan, so nag 0-0 na, So tuloy ulit natin, long press. Pag long press nyo mga ka-DIY, magbiblink, dadalhin natin yan doon sa AH. Yan, sa MAH. So kailangan natin itong i-reset, i-0-0 natin, long press. Ulit lang, long press. Pag long press natin, magbiblink yan. Puntahan natin yung tinatawag na AH. Ayan, long press natin yan para mag 0-0 mga ka-DIY.
At itong time, gawin din nating 00. Reset natin, long press. Puntaan ulit natin doon. So, ganun lang ang pag-set mga ka-DIY. Ayan, long press natin yan para mag-0. At ayan, lahat yan ay nakasetting na, no? So, nakaset na itong PCM15. Ngayon, kung makikita nyo bakit nagka-count siya, dahil naka-on yung ating LVD. Ayan, so kapag hindi naman ginagamit yung load side, makikita nyo na standby mode naman yung time na yan. Ngayon, dahil hindi pa tayo tapos dito sa LVD, dito naman sa LVD mga ka-DIY, ang haba ng video natin, sa LVD, pag pinindot mo yung kanan na button, kaliwa pala, pagka pinindot mo yung kaliwang button, makikita mo dyan yung cut off ng battery. Kapag ka naman pinindot mo yung sa kaliwa, sa kanan, pag pinindot mo yung sa kanan, makikita mo naman yung 0.8. Yan, medyo malalim ng konti, 0.8. So kapag inabot niya yung 12.8, example, 12 yung cutoff plus yung reconnect is 0.8, 12.8 yung total. Pag inabot niya yung 12.8, saka lang magbubukas yung output ng 12 volts na ito. So sana nakuha niyo mga ka-DIY. Pero dito, hindi yan mag-o-on dahil naka-cut off nga siya. Iyan ang kagandahan ng may isang LVD, lalo na kung gusto nyo lang talagang paabutin sa ganung voltahe yung karga ng battery. So, may isa pa, no? Dito naman, tingnan natin paano ba hanapin. Naituro ko nito mga ka-DIY, no? Na-vlog ko nito. I-long press natin yung kanan. Pag long press natin ng kanan, may makikita kayo dyan na nagbiblink sa gilid. Pag nakita yung number 1 yan, ulit tayo kasi nagbalik eh. Pag nakita nyo naka number 1 yan, number 2 o number 3, number 4, number 5, ibig sabihin nun, after 5 minutes saka lang mag-o-on yung relay at magbubukas ng output para doon sa load side. Pero hindi natin gagawin yung ganon dahil masyadong matagal yon. Isa yon sa mga iniisip ng mga ka-DIY na bakit ganon, nakaset naman ako ng 12 volts plus yung reconnect is 0.8. Bakit ganon sir? Ba't hindi po umiilaw yung output? Kasi ito po ang nangyari dyan. Meron po kasi kayong napindot na hindi nyo naman sinasadya. Ayan, kagaya niyan, hindi ko naman sinasadya, nag-0 na. So, dapat naka-0 yan. Ayan, ulitin ko. Long press yung kanan. Pag nakita nyo yung nagbi-blinking na yan, ibig sabihin nun, naka-0 minutes tayo. Pero pag nakita nyo 1 and 2 and 3, naka 3 minutes po yan. So, after 3 minutes, saka lang magbubukas yung inyong LVD. Ayan, para naman doon sa mga buknoy, shoutout sa mga buknoy na mga nagmamagaling, hindi po tayo nagmamadali sa pagtuturo ng ganito dahil hindi lang for the views yung aking ginagawa. Yung sinishare ko dito mga ka-DIY, yung pare-parehas tayong matuto. Ayan, so kung nakuha nyo ito, kung gusto nyo makita ang kabuuhang video nito mga ka-DIY, i-comment nyo dahil yung ang vlog ko sa LVD ay kumpleto po yan. Ayan. So sa mga ka-DIY ko, sa mga follower ko na naghahanap ng ideas, andyan po ang upload ni Raven River. At syempre, huwag niyong kalilimutan mga ka-DIY, ang mga LD Green batteries sa akin lang po yan nabibili dito sa Muntinlupa. At sa ibang lugar naman, kung mapapadpad kayo dyan sa may San Pedro dyan sa may Laguna, ano ba yung lugar nung isa na yun, na vlogger na yun, na master yun eh. Yan, sa may San Pablo, Laguna, kung magawi kayo dyan, pasyalan nyo siya dahil isa rin siya sa nagbebenta ng mga LD Green batteries. At syempre, hindi lang LD Green batteries ang tinitinda natin mga ka-DIY, no? Pwede pala yun habang nagbablog, isisingit mo yung 18650, So sa 18650 naman, kung naghahanap kayo ng mga true rated at high drain batteries, class A, hanapin nyo po si Raven River dahil tayo po ay nagbebenta ng mga ganito. At syempre sa part 2 mga ka-DIY, meron tayong na-receive na power tools sa sunod na yan. Ayan, so kung naghahanap po yung mga batteries LD Green, hanapin nyo po si Raven River at ito po yung ating mga tinitindang batteries. Sa mga naghahanap ng mga habang video, ayan, hindi na kayo mabibitin. Ayan, so ito na, okay na ito. Bago ko siya ipadala sa LBC, ito, okay na po ito.
Ito po ang connection natin, ano. Ito yung input ng battery at ito naman yung sa output. Kung kayo man ay magde-drain test ng mataas yung current, dito nyo hugutin, dito kayo kukuha. Huwag yung padadaanin dito sa LVD dahil itong LVD na to is nakadesenyo lang po ito para sa ilaw, DC fan, or kung ano mga 12 volts output. Pero kung matataas na yung current, kagaya ng mga DC motor na pump, kung 12 volts man yan, i-direct nyo na yan dito. At kung gusto mong i-convert dito yung inverter mo, pwede naman, para nakikita mo rin dito yung consumption mo, lahat kabuuhan. At dito mabibilang kung ilang kapasidad ng battery ang nagamit mo na. At ayan, kung hindi mo naman gagamitin yung 12 volts na LVD, i-off mo at mag-monitor ka sa load side nito. Ayan mga ka-DIY, ano, etong vlog natin ay kahit papano meron naman po kayong nakuwang idea.